And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po pinaka-latest sa balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Bansang China mga kababayan, nababahala ngayon mga kapatid sa naging bilateral agreement ng bansang Pilipinas at ng bansang Japan, na kung saan mga kababayan pinapakialaman or kini-question ngayon ng bansang China mga kababayan itong naging kasunduan ng Pilipinas at ng bansang Japan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at makilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. Hindi dapat pinakikialaman ng China ang nilagdaang bilateral agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na ang palitan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan ay hindi dapat makasira sa pagkakaunawaan at pagtitiwala sa pagitan ng ibang bansa sa rehiyon. Diba? Kasi nga mga kapatid, itong bansang China, nababahala na ito ngayon mga kababayan dahil dumarami na po ang kaalyadong bansa ng bansang Pilipinas. At ito ba guys, isa sa nakikita ng bansang China dito mga kababayan, hindi mga pipitsuging bansa ang nakikipag-alyansa ngayon sa ating bansa mga kapatid. Na kung saan mga kababayan, malaki ang impact nito para sa bansang China, especially mga kapatid, na tumataas, lalong nagiging critical ang sitwasyon dyan ngayon sa may WPS. Dito kasi mga kababayan, yung naging tawag dito, kasunduan kasi ng Pilipinas at bansang Japan mga kapatid. Napagkasunduan dito na anytime, na may mangyari sa both parties, dapat ang bawat isa ay magbibigay agad ng kanilang suporta sa bawat bansa. Kasi nga mga kapatid, meron ding isang part dyan or isla sa Japan, na kung saan inaagaw nitong bansang China. Parang hindi ko ma-recall kung anong pangalan ng isla na yun mga kababayan, na kung saan kiniklaim ito ng China. In fact mga kababayan, itong bansang Japan ngayon, nagpi-prepare na rin sila sa giyera. Nagpi-prepare na rin sila mga kapatid. Dahil nga dito sa mga ginagawang pang-aabuso ngayon ng bansang China. And alam naman natin mga kababayan, historically meron na po talagang naging background itong bansang Japan at bansang China, noong nakaraang World War II mga kapatid. So ngayon ang kinababahala ng China dito mga kababayan, dahil ang isa sa makapangyarihang bansa dito sa Asia na ito nga Japan ay nagiging close na masyado ngayon sa bansang Pilipinas, sa ating bansa. Na kung saan mga kababayan, meron na po tayong mga ganitong agreement ngayon na pinapasok. At hindi ito gusto ng bansang China mga kapatid. Dahil nga yung mga ginagawa ng panghaharas sa atin dyan ngayon sa may West Philippine Sea, may possibility mga kababayan, na itong agreement natin, itong kasunduan natin, itong alyansa natin sa bansang China, pwede nating ma-invoke ito just in case na lumala yung tension or lumala yung mga panghaharas, pang-aatake ng China sa atin dyan sa may West Philippine Sea. Kasi nga ang gusto ng bansang China mga kababayan, ang gusto ng bansang China na walang kakampi sa Pilipinas para libre nila tayong buli-bulihin. Libre nila tayong aalipustahin. Kaya lahat ng mga bansa na nakikipag-alyansa sa Pilipinas mga kapatid, pinapakialaman at dinadarag ng bansang China. Yun po yun mga kababayan. Dito ngayon, sinagot siya ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Wala kang pakialam kung ano mang mga kasunduan ang papasukin namin. That is none of your business, kumbaga. Di ba? Itong China kasi mga kapatid, ang inaakala kasi nila, lahat ng bansa dito sa Asia pwede nilang kontrolin sa liig. Akala mo kung sino silang manita. Kasi nga, kinoconsider nila yung sarili nila mga kababayan dito sa mga ASEAN countries na sila yung pinaka-big boss.
Hindi nila alam mga kababayan na itong mga maliliit na bansa na kanilang inaalipusta ngayon, pag nagsama-sama yan, nagiging halimaw yan. Di ba? Buti na nga lang mga kapatid, itong bansang Japan willing talaga mag-extend ng kanilang suporta sa bansang Pilipinas. No? Isa talaga yan sa pinapasalamat natin dapat natin ipasalamat sa bansang Japan. No? Sa kabila ng mga hindi natin magandang history dito sa bansang ito, tingnan nyo naman mga kababayan, bumabawi ang bansang Japan ngayon. Kung tutuusin mga kapatid, dito sa naging agreement ng Japan at bansang Pilipinas, kung tutuusin, wala namang gaanong makukuha ang Japan sa atin kasi hindi naman tayo ganun ka-high-tech. No? Wala naman silang gaanong benepisyo maliban lang sa mga matatapang na sundalo. Diba? Kasi yan lang naman ang pwede talaga nating ipagyabang mga kababayan. But in terms of technology mga kabatid, sobrang behind tayo nitong bansang Japan. No? In terms of mga military, mga kagamitang pandigma mga kababayan, ang layo natin kumpara sa bansang Japan. Ang meron lang tayo mga kababayan is yung tapang natin. Na kung saan subok na po yan. No? At nakilala tayo dahil dyan sa tapang natin. Kung titignan natin mabuti mga kababayan, dito sa naging kasunduan ng Japan at Pilipinas, tayo talaga ang magbibinipisyo dito. No? Tayo talaga mga kabatid. And sigurado ako nakikita ng bansang China yan. Nakikita ng bansang China yan. No? Kaya ngayon kini-question nila ang Japan, bakit kayo nangingialam? No? Bakit kayo may mga ganyang mga ginagawang mga kasunduan dyan? Di ba? Kasi nakikita ng China yan no? Na yung isa sa interest natin kung bakit pumapasok tayo sa mga ganitong kasunduan, is para proteksyonan ng ating soberanya. Proteksyonan yung ating mga pinaglalaban dyan, yung ating mga teritoryo dyan. And the only way para magawa natin yan, kailangan nating makipag-alyansa sa mga makapangyarihan na bansa. Nang sa ganon, worst comes to worst mga kababayan, meron tayong aid. Meron tayong mga armas na pwedeng gamitin. Meron tayong mga backup. Kasi nga, kulang-kulang yung ating bansa mga kababayan. Paano? Puro korap ang official natin. Diba? Bukod sa korap, mga traidor pa sa sariling bayan. Diba? So ngayon, ang China nababahala mga kapatid. No? Nababahala sila sa ginagawa ng Pilipinas. Kasi sa sitwasyon natin sa West Philippines ngayon mga kababayan, hindi lang basta tapang kasi ang pwede natin pairalin dyan. No? Given na yung tapang ng mga Pilipino mga kapatid. Kung tutuusin nga, nagma-maximum tolerance na nga lang tayo Di ba? Kasi pag hinayaan tayong magbitaw dyan ng ating tapang, baka nagiging madugo na yung sitwasyon dyan sa may West Philippines No? Todo control na nga lang tayo mga kapatid. Di ba? Kung tutuusin. Nag-i-exist na nga yung salitang maximum tolerance Dahil alam natin no? Alam ng buong mundo. No? Kung gaano katapang ang mga Pilipino. At wala tayong inaatrasang gera. Tayo nga, naaasar na nga lang tayo sa ating presidente Dahil ayaw pang magbigay ng orders na palagan agad tong mga Chinese na ito Di ba? Idagdag mo pa to ngayon. Di ba? Idagdag mo pa tong mga nabubuong mga alyansa natin sa ibang bansa. Tulad doon sa bansang Japan. Yan yun mga kababayan. Kung kaya't itong bansang China, gusto talaga nila tayong birahin. No? Lahat ng ginagawa natin, pinapakialaman nila. Kasi nakikita na yan nila mga kapatid. Later on, malilintikan kami dito. Lalo na't maliban dito, sa bansang Japan, meron pang Amerika. Meron pang Australia. Meron pang France. Di ba mga kapatid? No? Yan ang kinababahala mga kababayan ng bansang China. No? Na kung sakaling umabot man tayo sa punto na kung saan magkagera, yung literal talaga na gera mga kapatid, hindi nila tayo basta-basta matatalo.
Hindi nila tayo basa-basa pwedeng durugin. Kasi nga, meron na tayong mga kasunduan ngayon sa iba't ibang malalaking bansa na makapangyarihan. Anyway, tuloy muna natin to. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang China sa nasabing kasunduan dahil tungkol ito sa internal affairs ng dalawang bansa. Kaya nga eh. wala talaga kayong pakialam dyan, China. Unang-una, hindi nyo kami tuta. No? Hindi nyo kami pagmamay-ari. Di ba? Yun. Wala kayong karapatan sa bawat desisyon na pwedeng gawin ng Pilipinas. No? Mind your own business, kumbaga. Di ba? Tsaka, dito mga kababayan, ang isa din talaga sa nakikita ng China, no, na habang pinagdidiinan nila yung interest nila dyan sa ating teritoryo, mga kapatid, lalo silang napapasama. Kasi nga, yung mga bansa, no, na nakikita yung ginagawa ng China sa atin, nagiging masama yung kanilang imahe. Well, masama naman talaga imahe nila, mga kapatid, no. Alangan naman purihin sila sa ginagawa nilang pambubuli sa atin. No? Kaya gustong i-separate ng China ang Pilipinas sa mga bansa na gustong makipagtulungan sa atin. Dahil habang nakikipagtulungan itong mga bansa na ito, mga kapatid, no, dito sa Pilipinas, mas lalong nalalagay sa napakasamang imahe yung kanilang bansa. Kasi nga, nakikita nila na nagiging bully ang China. Oh. Di ba? Ganun lang yun. O, di sinupalpal siya ni Gibo Teodoro. Oh. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Maikli lang ito, mga kapatid. And sa mga susunod nating video, mga kababayan, marami pa tayong updates regarding dito sa issue na kinakaharap ng ating bansa. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, mga kapatid. At mag-comment na rin kayo dyan, no, kung ano yung mga opinion nyo dito sa ating tinalakay ngayon. Hanggang dito na lang. Adios.